So ngayon mga kamaster, ang i-share po nating video, ito po yung tinatawag na utap, mga kamaster. Medyo mahirap po ito dahil nga kailangan ito ng roller, pero kahit mahirap ito, ikakayanin po natin yan. Ang harina po natin ay first class 750 grams mga kamaster, 750 grams first class. Ang tubig naman po natin ay 380 grams. Tapos yung mantika naman, kung ayaw nyo ng mantika, oil na lang, 50 grams yung mantika natin. Tapos yung asukal naman natin, kahit anong asukal mga kamaster, 130 grams po ito, 130 grams asukal. Tapos yung baking powder naman natin ay isang kutsara po, maliwanag po ba yun? Lard mga kamaster, o tinatawag na shortening, 25 grams. Kung walang lard ay pwedeng margarine. Ang yes naman po natin ay 5 grams lang po yan. Tapos ang asin po natin ay 10 grams, so maliwanag po ba yun? At ulitin ko, mahirap po itong gawin, lalong lalo na kung wala tayong dough roller, pero kakayanin po natin ng mano-mano yan at panoorin po ninyo. So umpisan na po natin yan. So ngayon mga kamaster, siyempre unang-una dyan, kung bago ka pa lang sa aking channel ay i-subscribe mo na yan at i-click mo na rin yung bell para lagi kang updated pag may bago tayong upload. Dahil dito sa channel na to mga kamaster, lahat po ng tungkol sa bakery o lahat pa ng hindi mo alam ay i-share ko dito. So ngayon mga kamaster, ulitin ko so sundan nyo na lang po yung pagkasunod-sunod ng sangkap natin, dahil kapag hindi nyo pinanood yung video, so siguradong hindi nyo masusundan dahil medyo mahirap po ito So eto na po yung unang-unang sasabihin ko, at pakinggan nyo mabuti at panoorin nyo ring mabuti para mas maganda at matuto po tayong lahat. So unang-una dito mga kamaster, mamasahin po natin ito ng halos mag-isang oras. So, basta yung talagang masang talaga mga kamaster, masang malupitan. So pagkatapos po natin siyang namasa ay palsain po natin ito ng 20 minutes. So makikita nyo naman dyan sa video mga kamaster, kung papanoorin nyo. So pagka napalso nyo ito ng 20 minutes ay saka nyo na po ito pipiin, o di kaya gamitan ng rolling pin mga kamaster. So mapapanood nyo yan, ulitin ko, mapapanood nyo yan, basta papanoorin nyo yung video. So medyo matigas po talaga itong masa na po ito dahil utap ito, kailangan ito ng dough roller at kailangan itong panipisin. So yan mga kamaster, so panoorin nyo yung pagmamasa ko para naman maluto siya. So ganyan kasi ako magmasa ng mano-mano para maluto yung dough natin. So ngayon mga kamaster, natapos na natin itong namasa. Ulitin ko, halos mag-isang oras. So sabihin na nating 40 minutes o di kay 45 minutes ang pagmamasa natin. So medyo mahirap po ito, at tatakpan na po natin ng plastic. So wala tayong plastic, kaya yan na lang ang tinakip ko. So bahala na kayo kung anong gusto nyo itakip. Then palsain natin ito ng 30 minutes. Kung di ako nagkakamali, 30 minutes yung sinabi ko kanina. Basta napalsa nyo ng 30 minutes o di kay 20 minutes, saka nyo na lang ito gamitan ng rolling pin. So wala po ako noon. So ang gagamitin ko po ay itong cobra mga kamaster. Itong buti ng cobra para naman may silbi itong cobra natin. Siyempre nainom na natin yung laman niya, kaya ito naman po yung gagamitin natin. At panoorin nyo kung paano ko po siya panipisin, dahil nga ulitin ko, paulit-ulit na lang tayo, rule lang kailangan ito, kaya kailangan natin ng manipis na manipis. So yan, so ulitin ko mga kamaster, panipisin po natin itong mabuti.
So ngayon mga kamaster, pagkatapos nyo itong napanipis ay pahiran nyo ito ng mantika mga kamaster. Mantika ano yan, so papahiran po natin ng mantika para pag hinolma po natin mamaya ay hindi po ito didikit doon sa bote ng cobra o di kaya doon sa gagamitin nating pang holma ano. Yan, so lalagyan natin din, iikot po natin yan na babastunin po natin yan na parang pandesal, pero magkaiba po yung pagbasto ng pandesal at ito po ano. So panoorin nyo po. So ngayon mga kamaster, sasabihin ko na lahat para hindi ko makalimutan. Ang lahat ng gagawin nyo ay unang-una ay puputulin nyo po ito at tatanungin nyo kung ilang grams ang putol po natin. Ay 20 grams, maliwanag po ba yun? Ang putol po natin ay 20 grams. At pagkatapos po natin na putol ay lagyan po ulit natin ng mantika para ito ay hindi dumikit ano. So pagkatapos po natin naputol ay saka na natin ito ihuhulma at siyempre isasawsaw po natin ito sa asukal. At pagkatapos po natin isawsaw sa asukal ay pwede na po natin itong isalang. Uulitin ko, isalang na po natin kaagad pagkatapos po natin itong naihulma o di kaya na iporma na siya. So isasalang na po natin, hindi na ito pinapalsa, maliwanag po ba yun? At kung tatanungin nyo naman kung ilan ang init ng oven natin ay 150 Celsius. So wag po mahina ang init ng oven natin o di kayong apoy niya, wag niyo hinaan, yung sakto lang sa lakas niya yo. Pag sakto lang sa lakas niya mga kamaster ay siguradong sakto rin sa luto ito. So sa baba po natin to isasalang, pagkatapos ng baba ay pag medyo mapula na siya ng konti saka po natin itataas. Uulitin ko mga kamaster, ang init ng oven natin ay 150 Celsius at ang apoy naman natin ay sakto lang po sa lakas, wag mahina at wag masyadong malakas. So ganun lang mga kamaster.
So, yun na nga mga kamaster at naluto na po natin yung utak po natin. So, yan nakikita nyo naman ay nagawa at kahit papano ay nagawa natin kahit wala tayong dough roller. At ito naman mga kamaster, kung gusto niyo ng pangbalot ay balutin nyo, at kung tatanungin nyo kung ilan ang ilalagay nyo sa plastic, siyempre 6 po yan. So 6, so depende sa pagbibenta yan, o 5 piso o di kaya ay 6 pesos. So 6 po ang laman yan. So yan, binalot ko po siya at yun lang ang may share kong video ngayon mga kamaster, at maraming salamat pala sa nanonood, at pasensya na kayo kung hindi ako nakakapag shoutout, at huwag kayong mag-alala dahil masya-shoutout din po natin yan. At maraming salamat nga pala sa nag-share ng video natin, at yun lang, God bless po sa lahat at mag-ingat po tayo palagi kung nasaan man tayo ngayon, at maraming salamat ulit.